Monster ata ito. Malaki kasi. Ang nakaharap talaga yan sa akin. Kagabi pa. Kanina hindi. Ayan ha. Yan yung mata oh. Oh my God. Following the signs, they say I'm getting closer. Hi guys! Good morning! Ay, good morning. Tanghali na pala. So ngayon ay mag-aalauna na. Hindi na morning. Hapon na. Kakain ako. Ito corn beef. Corn beef ang ulam ko. So kakain tayo. Kakain tayo. Ayos ko lang kayo. Ito corn beef ito. Ayan ito. Itong corn beef nung ano pa to eh. Nung Argentina to. Nung nakaraan pa may tira ako ditong Argentina isa. Nung umuwi, nung bago ako umalis. So, habang mainit pang rice. Kaluluto lang. Gusto ko sana lagyan ng patatas kasi wala akong patatas. Kaya ginisa ko na lang. Hindi lang ginisa, parang ininit ko lang. Kasi yun. Masabang mainit. Huh? Mainit ang size. Pero mamaya kung may gulay ako, lalagyan ko ng repolyo. Kaya may kalahati pa doon na. May tira pa ako doon para mamayang hapon. Pero kung di ako makakabili, yun na lang din kainin ko. Initin ko lang mamaya. Yan, kain tayo. Kaya ang ibang ulam nyo ngayon. Ngayon is linggo. October 27. October 27. Lap ng undas ah. Ano ba yung spider kagabi? Ilang gabi na yun ah. Yung spider kagabi, nung isang gabi pa yun, pumupunta siya dyan sa gitna. Nakita ko siya naglalakad, tapos parang may puti siya sa tiyan. Parang bulak, hindi ko alam anong tawag doon. Tapos nung ano, dahil nga takot ako sa mga ganyan, dito ko talaga hanggang binato ko ng chinilas. Binato ko gano'n ng sapin. Tumakbo siya sa ilalim ng table, tapos sinayaan ko na. Bumalik pa rin siya sa gitna. Nung pagkabalik na ganun uli ang ginawa ko, binato ko uli siya ng sapin. Hindi naman tinatamaan dahil yung bato ko takot nga kasi ako. Kasi parang lumalapit siya ganun. So umano uli siya, tumakbo siya uli dito sa ilalim ng table na to. Hinayaan ko na. Ngayon, kinabukasan na naman yung kagabi nga, ay nung pagkaaraw, nakita ko yung puti sa tiyan ng spider. Na dito lang sa may baba nito, nakita ko nung nagwalis ako nung pagkaumaga. Nisip ko, natanggal na nga yung parang bulak na bilog sa tiyan ng spider. Malaking spider yun ha. First time ko lang nakakita ng ganun. Lalo pa dito sa bahay. Tapos dahil siguro matagal-tagal na walang tao kasi yung bahay, 'di ba? Ganun naman. Tapos nung pagkagabi na naman uli, nung mga ano oras na kaya yun? Mga alas 9 siguro, mga ganun. Nakita ko na naman uli, naglalakad na naman uli siya, papunta doon mismo yung sa gitna ng sahig. Kung saan, sa tapat ko, yung ganyan dito sa... At ang nakakaano doon, talagang nakatingin siya ganun, parang nakatingin siya sa yung ginawa ko, binuksan ko nga yung binidyo ko, tapos dahil yung isang ilaw nakapatay. So, maliwanag naman, pero pag binidyo mo kasi, hindi siya ganun kaliwanag, parang ano. Binuksan ko ang flash nung cellphone, kitang-kita mo yung tinatamaan ng ilaw yung mata ng spider. So, ako parang oh my God, OMG, bakit ganan? Yung parang ganda. Dahil siyempre nag-iisa ako, natakot na ako. Sabi ko, oh my God, naalala ko, monster ba to? Naisip ko, hala, malapit na ang undas. Bakit kaya itong spider na to? Binato ko nga uli ng sapin. Tumakbo naman sa kabilang side. Tumakbo talaga siya sa kabilang side. Di naman siya tinatamaan ng bato ko dahil yung bato ko nga ay bato yung natatakot ka.
binabato ko. Kasi pag parang binabato ko siya, lalo siyang lalapit, ganun. Yung parang lalo siyang lumalapit sa iyo, papunta. Dahil sa takot ko, hindi ako makaalis sa upuan. Tapos, inabot ko yung tsinelas, binato ko, hindi naman siya tinamaan. Tapos, tumakbo siya dun sa kabilang side ng upuan. Tapos, sinayan ko lang siya, nakatingin-tingin lang ako. Nagparehas lang kami nagtitinginan, ganun ng spider. Tapos, pero nasa isip ko na parang akong kakabahan na ng konti, ala, undas na. Ano kaya ito? Yung parang ganun. Tapos, nung galing siya sa kabila, bumalik uli siya dito uli sa gitna sa sahig na yun uli. At nakaharap nga siya sa akin dahil nasa upuan ako. Lalo na nga, kinakabahan talaga ako as in. Tapos, sinabi ko sa asawa ko na i-chat ko, yung spider na dito na naman. Na sabi niya, aanuin ko nga daw ng sapin. Hindi ko nga ako makalapit dun. Sabi ko, hindi ako makalapit. Alam mo, takot. Pag sa mga ganyan kasi, lahat ng klase ng mga hayop, insekto man, or ano man, hindi ko talaga kaya. Humawak kahit paano. Kahit nga pusa, kapag ang pusa kulay itim, lalo yung mga pusa na maliliit, hindi ko kaya humawak niyan. Kasi ako, duwag talaga ako sa mga hayop, sa mga insekto. Lahat, wala akong kayang hawakan yung mga ganun. Kahit pa yung mga iba cute na cute sa mga pusa, yung mga, ako hindi ko kaya yun. Dahil para akong natatakot talaga ako yan. Tapos yung as in talaga tapos binato ko ng unan na maliit. Hindi din tinamaan dahil nga yung bato ko, takot ako. Tapos hanggang pang tinaboy ko na sa Tapos nakita ko nga yung baygon. Tapos nung nakapunta siya dun sa kabilang side, dali-dali ako tumakbo at kinuha ko nga yung baygon. Yan, yung baygon na yan. Oh. Yan. Tapos malayo siya, inisprayan ko ang layo ko. Nakay ko electric pan, inisprayan ko. Lalo bumilis. Nung inisprayan ko na siya, takbo na siya ng takbo. Pero yun, nanalo pa rin naman ako. Naano ko siya, inatigis. So yun, pero alam mo yun, hindi ko lang alam kung bakit ganun yung spider na yun. First time ko lang sa buong buhay ko na malaki. Sabi ng asawa ko, baka tarantula. Hindi ko nga alam yung mga klase ng spider na yun. Pero dahil nga mag-uundas, scary yun na. Ewan ko bakit ganun. Ang naano lang talaga ako, bakit nakaharap talaga siya sa akin. Ba't kailangan ganun na ganun yung position niya nung isang gabi? Same pa rin nung bumalik siya nung gabi. Same pa rin ang position niya. As in, nakaharap siya sa akin. Tapos, dito sa gitna ng bahay lang siya nakatigil. Kaya, kinakabahan ako. Mag-isa lang ako dito eh. Siyempre, kahit na hindi. Kasi hindi naman ako takot dito sa sa bahay. Halimbawa, ganun mag-isa. Hindi ako takot ganun. Iniisip ko na lang na, ay, bakit kaya yung spider ganun? Bakit kaya, as in, yun lang ang parang gumugulo lang sa isip ko. Same na same kung ano ang posisyon niya nung nakaraang gabi, yun din ang posisyon niya nung kagabi. Tapos lalo pa ako nung inilawan ko na siya, nung na-flashlight ko, tinatamaan yung mata niya. Umiilaw pag tinatamaan ng ano. Yan ipopost ko dyan yung video ko. Alam niyo ba mauundas na ilang araw na lang. Itong spider na to napakalaki. Kada gabi pupunta siya dito sa gitnaan at nakaharap talaga dito sa akin. Takot ako eh. Babatayin ko siya ng chinilas. Tatakbo naman siya. Tapos kagabi ito nag-umpisa pupunta talaga dito sa gitna ng bahay. Tapos alam niyo ba, binuksan ko ang ilaw. Itong ng cellphone, yung flash, makikita ko yung mata. Ang ano pala ganun ng mata? Aswang kaya ito? Oh my God, tingnan ko, patayin kong ilaw natakot ako Tapos, pinapapatayin lang kaya first time ko na patayin ko muna ng ilaw, tapos lalagyan ko ng flash. Makikita niyo ang mata. Natakot ako Dalawa lang kami kaya dito sana. Dati yung spider, tila aswang. Lumapit na dito lalo sa akin Kinabahan ako At saka yung mata, daddy kapag inilawan ko yan. Oh my God, lumapit sa akin. Ang tagal din na nakaharap talaga kasi dito sa akin. Kakabahan ako, hindi na ako makagal. Yan Kasi umiilaw ang mata niya. Yan Grabe. Monster ata ito. Malaki kasi. Ang nakaharap talaga yan sa akin. Kagabi pa. Kanina ayan Yan yung mata
Oh my God. Ba't pa ganyan yan? Kasi nakaharap yan sa akin. Pupunta ko dyan sa gitna at harap. Natakot pa nga. Kagabi ito nag-umpisa ganito. Tapos binato ko nga ng chinilas. Hindi ko naman natamaan. Tatakbo lang siya. Pupunta siya dun sa dun sa ilalim ng upuan natin. Hindi ko alam saan siya nagtago. Kagabi may tiyan pa yan eh. May parang puti nakakabit. Tapos nakita ko kanina na dun natanggal. Tapos ngayon gabi yan. Nasa gitna lang siya at nakaharap siya sa akin. Oh my God. Ito na. OMG. Ano kaya sa tingin nyo? Bakit yung spider ganyan? As in, malaki yan eh. First time ko nakakita ng ganyang kalaki spider. Ako lang kaya mag-isa dito sa bahay. OMG. Babatin ko nga ito ng chinelas. Panoorin nyo guys yung mga vlog ko na nung nagpunta ko sa Hulu. Sa Hulu. Punta kami sa beach. Pangit nga lang ang panahon. Actually, marami pang pupuntahan doon na gusto kong puntahan. Maraming beach na mas magaganda. Yung mga inaano nila na ipopromote ng tourism ng Sulu. Na yun dapat pupuntahan ko. Ikaso yung mga panahon na yun, medyo lagi pa na maulan. So yung season na punta ko doon, medyo hindi maganda dahil maulan. Nakita nung punta kami sa beach. Panoorin yung mga vlog ko. Doon yung nag-beach kami sa Bitia. Maulan, malakas ang alon. Pero kung hindi ganyan ang panahon, mas makikita mo yung ganda ng tubig dahil yung kaso ngayon yung nagpunta ko masamang panahon. So kapag yun ay mataas ang views nun, plan ko babalik ako sa Hulu. At yung dapat summer, yung bakasyon na ang punta ko doon. Tapos yung lahat ng, marami kasi ako dapat nakaplano na gawin kaso hindi ko nagawa. As in marami. Like nung pumunta kami sa palengke. Tapos nakita ko yung itlog ng pawikan, binibinta doon na isang anong tawag doon? Yung nakalagay lang siya. Actually doon kasi hindi kinikilo yung mga hindi uso ang kilo doon. Yung timbangan. Yung mga like isda, lang, tumpok-tumpok lang ganun nakalagay. Tapos na may nakita akong itlog nga ng pawikan, plano ko sana imumukbang yun. Kaso wala na akong time, umuwi na ako dito. Nakita ko, kasi nakakain na ako ng itlog ng pawikan nung bata pa ako. Mga elementary ata pa ako noon. Naalala ko pa rin yung lasa noon, parang may buhangin sa loob, parang ganun. Tapos yun, na-schedule na sana ako. Sabi ko sa ate ko, ay mukbang bibili ako. Babalik ako sa palengke, bibili ako. Kasi wala na akong time. Kaya umuwi na ako kasi medyo yung panahon kasi. Minsan gusto mo pumunta, malakas ang hangin, ay ulan. Maulan, kasi nagbabaha. First time ko nga lang doon sa Hulu na lumusong ako sa baha. Kung may video ako, lumusong ako sa baha. Kasama ko ate ko, sabi niya, sinama niya ako na may bibilin nga yung araw na yun. Tapos umulan. Hindi naman totally yung sobrang tagal ng ulan o ang lakas. Pero nagulat kami pagdating namin doon sa downtown ng Hulu, as in baha. Hanggang yung parang maano na sa tuhod mo, malapit na doon. Yung first time, dahil wala na kanyang maaapakan. Sabi nga, lusong na tayo sa baha. Oh my God, first time kong ganun. Yun. Kaya pag umuulan, ayaw kong pumunta. Ayaw ko umalis dahil alam ko magbabaha. Pag daw ganun nagbaha, ewan ko ba't ganun kabilis nagbaha dun. Sabi ay yung parang mga galing sa bukid na malalakas ang ulan. Tapos, ang daloy noon papunta dun sa downtown. Parang ganun. So, sinasabi nila, kasi may mga tao inaano ko, bakit magbaha? Bakit ang taas ng baha? Hindi naman ganun kalakas yung ulan kanina. Tapos sinasabi, may kaya may buhawi sa, yung umano sa, galing sa mga bukid, ganun. Tapos yung tubig na yun, bigla ang daloy dun sa baba, dun sa downtown na nga. So, yun, ang tendency no, magbabaha. Kaya baka yung kanal nila may problema. Mga ganun. So, ayan guys, tapos na ako kumain. So, ayan. So, panoorin niyo yung mga vlog ko nung nagpunta ako sa Hulu. Explore ko yung marami kasi dapat puntahan dun na magagandang tanawin, magagandang beach, yung mga ganun. Magagandang yun sa mga bundok na may mga resort na yung mga ganun. Tapos mga lake, mga falls. Dapat pupunta kami ng pamangkin ko. So, ganun din, di kami natuloy. Kasi yung dapat sasakyan namin ng motor,
na magdadrive para makarating nga ako dun. Nagkasakit naman, tapos plus pa yung panahon naman, dapat magbibiyahe na lang kami, yung panahon naman medyo hindi maganda, so hindi na kami natuloy hanggang umuwi na ako kasi maiksi nga lang ang oras, ilang araw lang ako, 2 weeks, mahigit lang ako dun. Sa 2 weeks na yun, madaming ulan. Nung mga unang araw, yung importante kung bakit kami umuwi, talaga hindi ko nagamit yung mga araw na yun, nagamit para doon kung anong, hindi ko nasasabing kung anong dahilan bakit kami nauwi doon. May importante kasi kami inuwi, tapos mga mahigit 1 linggo, yung oras na yun para doon lang sa importanteng nilakad namin. So yun, hindi naka-ano ako nung mga bandang malapit na ako pa uwi. Biglaan din naman kasi ang pag-uwi ko dito. Suppose hindi pa ako uwi dahil wala naman akong plane ticket pabalik pa dito. Kaso nung parang may importante din dito na kailangan nga na dito daw ako, sabi ng asawa ko, umuwi ako. So yun, sinunod ko na lang siya kahit hindi pa ako totally naka-schedule umuwi. Umuwi na lang ako. Tapos naiwan ko na ang ate ko doon, yung kasabay ko na pagpunta doon. Iniwan ko na siya sa ulo kasi may mga gagawin pa siya na ayun. So yun, hanggang dito na lang ang ating vlog. Don't forget to like, to share, at panoorin niyo yung vlog ko nung nasa Hulo-Sulo ako, guys. So thank you for watching. Thank you sa pag-support sa mga dati kong friends sa YT. Thank you, guys. Thank you sa family and friends sa support. Thank you. Bye.